Galing ka lang naman sa patay gutom na pamilya. Ang lakas ng loob mong magtaas ng boses. Parang kidlat na dumapo ang kamay ng kanyang biyenan, na si Jean Garcia, at malakas na sinampal si Catherine Bernardo sa pisngi. Ang hindi kilalang babae na nakaupo sa tabi na si Andrea Brillantes, ay ngumisi at sinabing, "Mabuti pa, umatras ka na." Karga-karga ang 2 taong gulang niyang anak na si Isla, lumabas si Catherine sa ilalim ng ulan at nilabas ang kanyang cellphone. "Papa, ako to. Pwede mo bang pabagsakin ang isang kumpanya para sa akin?" Narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. "Sige anak. Sapat na ang 3 araw." Sino nga ba talaga ang ama ni Catherine? At anong mangyayari pagkatapos ng 3 araw? Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay mag-enjoy kayong pakinggan ang kapanapanabik na kwentong ito. Ngayon sana ang 32 na kaarawan ni Catherine. Ngunit walang sinuman ang bumati sa kanya. Pagpasok niya, may nakita siyang hindi pamilyar na sapatos sa may pintuan. Isang pulang designer heels. Siguradong hindi iyon kay Catherine. Bigla siyang kinutuban ng masama. Pagpasok niya sa sala, may isang hindi kilalang babae na nakaupo sa sofa. Isang babaeng naka-eleganteng corporate attire at may perpektong makeup. Nakahalukip-kip naman ang kanyang biyenan, na si Jean Garcia. "Nandito ka na." Malamig ang boses ni Jean. Ibinaba ni Catherine ang kanyang bag at nagtanong, "Mama, sino po siya?" Itinuro ni Jean ang babae sa sofa gamit ang kanyang nguso at sinabing, "Siya ang mapapangasawa ni Daniel." Nablangko ang isip ni Catherine. Anong ibig ninyong sabihin? Ibinaba ng kanyang biyenang lalaki na si Edu Manzano ang binabasang dyaryo at nagsalita. Si Miss Andrea Brillantes ay ang sales manager ng Maharlika Chemicals. Siya ang may hawak ng account ng kumpanya natin. At mukhang nagugustuhan niya ang ating si Daniel. Tiningnan ni Catherine ang asawa niyang si Daniel Padilla. Nakaiwas lang ng tingin si Daniel. "Daniel, anong nangyayari dito?" Nanginginig ang boses ni Catherine. Hindi pa rin sumagot si Daniel. Nagdekwatro ang babae sa sofa na si Andrea at nagsalita. "Miss Catherine, mas makabubuti para sa ating lahat kung tatapusin niyo na ang relasyon niyo ngayon din." "Anong tapusin? Ako ang asawa ni Daniel." Tumaas ang boses ni Catherine. Sakto sa sandaling iyon, lumapit si Jean, at malakas na sinampal si Catherine sa pisngi. Pak! Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong sala. "Galing ka lang naman sa patay gutom na pamilya, ang lakas ng loob mong magtaas ng boses." Malamig at matalim ang tingin ni Jean. Nagliyab sa sakit ang pisngi ni Catherine. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. "Mama, ano po bang ginawa kong mali?" "Mali? 3 taon mong sinira ang reputasyon ng pamilya natin. Nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya. Tumatanggap ng kakarampot na sweldo. Alam mo ba kung sino kami? Ang Padilla Industries ay partner ng Maharlika Chemicals. Tapos ganyan ang itsura ng manugang ko." Lalo pang lumakas ang boses ni Jean. Ngumiti si Andrea at sumingit. "Ako ang humahawak ng kontrata ng Padilla Industries sa Maharlika Chemicals. 3 bilyong piso ang halaga ng kontrata natin ngayong quarter. At nasa akin ang desisyon. Alam mo naman siguro, Catherine, na 85% ng kita ng Padilla Industries ay galing sa Maharlika Chemicals." May halong pagbabanta ang mga salita ni Andrea. Sumingit si Edu. "Para ito sa ikabubuti nating lahat. Kumuha ka ng alimony at umalis ka ng tahimik, para mapalago namin ang kumpanya." Halos hindi makahinga si Catherine. 3 taon siyang nagtiis sa bahay na iyon. Araw-araw niyang naririnig na wala siyang pera, wala siyang kwenta, at nagtatrabaho lang siya sa maliit na kumpanya. Pero ngayon, tuluyan na talaga siyang pinapalayas. Dahan-dahang inangat ni Catherine ang kanyang ulo. "Sige po, payag na ako." Nabigla si Jean. "Aalis na po ako, pero hindi ko kailangan ng pera ninyo." Matalinong desisyon, nakangiting sabi ni Andrea. Pumasok si Catherine sa kwarto, at nag-impake. Ilang damit lang, at mahahalagang dokumento ang isinilid niya sa bag. At ang pinakamahalaga sa lahat, maingat niyang binuhat ang natutulog niyang anak na si Isla. Paglabas niya ng sala, patuyang nagsalita si Jean. Ang mga taong galing sa mahirap na pamilya, madali talagang sumuko. Hindi sumagot si Catherine. Pagbukas niya ng pinto para umalis, sa wakas ay nagsalita si Daniel. "Iwan mo si Isla." Napalingon si Catherine. "Anong pinagsasasabi mo? Dugo ng mga Padilla ang nananalaytay sa bata."
Ako ang may kakayahang bumuhay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Catherine. Anak ko si Isla. Apo pa rin siya ng mga Padilla. Iwan mo siya rito. Tumaas ang boses ni Daniel. Mas hinigpitan ni Catherine ang yakap sa anak. Sasama sa akin si Isla, at tuluyan na siyang lumabas. Nagsimulang umulan. Isang malamig na ulan ng Mayo. Habang naglalakad sa ulan, nilabas ni Catherine ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng numero. Hello? Narinig niya ang pamilyar na boses sa kabilang linya. Papa, ako to. Catherine, anong nangyari? Bakas ang pag-aalala sa boses ng kanyang ama, si Richard Bernardo. Pinunasan ni Catherine ang ulan sa kanyang mukha. Pwede mo ba pong pabagsakin ng isang kumpanya para sa akin? Ano? Ang Padilla Industries? Ang kumpanya ng biyenan mo, kung saan ka nakatira ng 3 taon? Natahimik sandali si Richard. Anong nangyari sa'yo? Saka ko na po ipapaliwanag. Basta gawin niyo na lang po ngayon. Naramdaman ni Richard ang bigat sa boses ng kanyang anak. Sige anak, sapat na ang 3 araw. Salamat papa. Binaba ni Catherine ang tawag at pumara ng taxi. Kuya, sa Forbes Park po tayo. Umandar ang taxi. Hinampas ng ulan ang bintana. Tiningnan ni Catherine ang anak sa kanyang bisig. Mahimbing na natutulog si Isla. Okay lang yan, anak. Aayusin ni mama ang lahat, bulong ni Catherine. Binabagtas ng taxi ang EDSA. Walang kaalam-alam ang pamilya ng asawa niya. Hindi nila alam kung sino ang pinalayas nila. Bumukas ang malaking gate ng isang mansyon sa Forbes Park at pumasok si Catherine. Sinalubong siya ng mayordomong si Mang Cardo na may dalang payong. Ma'am, tuloy po kayo. Kanina pa po naghihintay si chairman. Karga si Isla. Pumasok si Catherine sa mansyon. Naghihintay sa sala si Richard Bernardo, ang chairman ng Bernardo Holdings, isa sa nangungunang 5 bilyonaryo sa buong bansa. Papa. Nanginginig ang boses ni Catherine. Lumapit si Richard, at maingat na tiningnan ng apo. Ayos lang ba si Isla? Opo. Mahimbing ang tulog niya. Dinala muna ni Richard si Isla sa kwarto, bago bumalik. Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Dahan-dahang ikinuwento ni Catherine ang lahat ng naranasan niya sa loob ng 3 taon sa kanyang mga biyenan. Ang araw-araw na pangiinsulto, ang pangungutya dahil nagtatrabaho daw siya sa maliit na kumpanya, at ang nangyari ngayong gabi. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Richard. Sinampal ka sa harap ng kabit niya. Opo, at empleyado raw ng Maharlika Chemicals yung babae. Andrea Brillantes daw ang pangalan. Sales manager. Siya raw ang may hawak ng account ng Padilla Industries. Agad kinuha ni Richard ang kanyang cellphone at tumawag. Mr. Santos ng Maharlika Chemicals. Ako to. Yes. Chairman. Rinig ang kaba sa boses sa kabilang linya. May partner ba kayong Padilla Industries ang pangalan? Opo. Isa po sa mga suppliers namin. Bukas na bukas, putulin niyo na ang kontrata sa kanila. Po? Huwag ka nang magtanong kung bakit. Gawin mo na lang. At yung empleyado ninyong si Andrea Brillantes sa sales team, isa-ilalim niyo sa disciplinary committee. Imbestigahan niyo lahat ng account niya kung tumatanggap siya ng kickback. Masusunod po, Chairman. Ibinaba ni Richard ang tawag at nagsalita. Simula pa lang yan. Papa. Hindi kaya masyadong sobra yan? Sobra. Para sa mga taong sumampal sa anak ko. May halong galit ang boses ni Richard. Pero maliit na kumpanya lang ang Padilla Industries. May mga empleyado rin sila. Huwag kang mag-alala. Kung sino lang ang nagkamali, sila lang ang magbabayad. Pumasok si Richard sa kanyang opisina at tumawag ulit. Kaliwat ka ng direktiba sa Strategy Director ng Bernardo Holdings. Kunin niyo ang listahan ng lahat ng suppliers ng Padilla Industries. Kontakin niyo sila isa-isa. Ikalat ninyo na pinutol na ng Bernardo Holdings ang lahat ng ugnayan sa Padilla Industries. Huwag official announcement, idaan niyo sa bulong-bulungan. Masusunod po, Chairman. Tumingin si Richard sa labas ng bintana. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa madilim na kalangitan. Kinabukasan ng umaga sa opisina ng Padilla Industries. Pagkapasok ni Edu, sinalubong agad siya ng kanyang sekretarya. Sir, tumawag po ang Maharlika Chemicals. Simula raw po sa susunod na buwan, ititigil na nila ang pag-supply ng raw material sa atin. Ano? Namutla ang mukha ni Edu. Anong dahilan? Basta raw po utos ng head office.
Agad tinawagan ni Edu ang Maharlika Chemicals. Mr. Santos, si Edu Manzano ito ng Padilla Industries. Mr. Manzano. Pilit ang boses ni Mr. Santos. Ano po tong nabalitaan ko na puputulin nyo na ang supply ng raw materials? 3 taon na tayong magka-partner Pasensya na po. Utos po ito ng management. Utos ng management? Bakit? May nagawa ba kaming mali? Wala rin po akong alam sa detalye. Basta bumaba na lang ang utos mula sa itaas. Maghanap na lang po kayo ng ibang supplier, Mr. Manzano. Naputol ang tawag. Nakatulala lang si Edu. 85% ng kita ng Padilla Industries ay nakasalalay sa Maharlika Chemicals. Kapag naputol ang raw materials, titigil ang produksyon. Kapag hindi sila nakapag-deliver, babagsak ang kumpanya. Kinahapunan, mas matinding dagok ang dumating. Tinawagan nila ang ibang suppliers pero lahat sila ay tumanggi. Pasensya na, fully booked na po ang quota namin ngayon. Padilla Industries po ba? Naku, mahirap po ngayon. Yung mga kumpanyang may problema sa Bernardo Holdings. Hindi na tinapos ang huling pangungusap, pero malinaw ang ibig sabihin. Kumalat na ang balita. Ang usap-usapan na inilaglag na ng Bernardo Holdings, ang Padilla Industries. Pag-uwi ni Edu kinagabihan, sinabi niya kay Jean. Malaking problema. Pinutol na ng Maharlika Chemicals ang kontrata natin. Ano? Bakit daw? Hindi ko alam. Utos daw ng head office. Tanungin mo si Andrea. Empleyado siya roon, di ba? Kinuha ni Edu ang cellphone niya. Pero hindi sinasagot ni Andrea ang tawag. Nag-text na lang siya. Andrea, nakatanggap kami ng notice mula sa Maharlika Chemicals na puputulin na ang kontrata natin. Anong nangyayari? 1 oras bago siya nakatanggap ng reply. Pasensya na po. Kahapon lang, isinailalim ako sa disciplinary committee. Wala na po akong magagawa. Nabitawan ni Edu ang cellphone niya. Oh, anong nangyari? Tanong ni Jean. Suspendido rin si Andrea. Paano na ang kumpanya natin? Hindi makasagot si Edu. Pumasok si Daniel sa sala. Papa, anong problema? Pinutol na ng Maharlika Chemicals ang kontrata natin. Ano po? Namutla rin si Daniel. Paano na yung kumpanya? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Napaupo si Edu sa sofa. Nang gabing iyon, may dumating na dokumento mula sa law firm para kay Catherine. Papeles para sa kaso ng annulment at paghihiwalay. Nakatanggap din si Daniel ng kopya. Nauna nang nagsampa ng kaso si Catherine. Agad tumakbo si Daniel sa kanyang ina. Mama, nagsampa ng annulment si Catherine. O ay di mabuti. Maghihiwalay rin naman talaga kayo Pero suspendido na si Andrea. At pabagsak na ang kumpanya natin. Sinamaan ng tingin ni Jean ang kanyang anak. Bakit mo kasi pinalaya si Catherine? Kayo po ang nagsabi na palayasin siya. Ano? Walang masabi si Jean. Nanlumo sila sa katahimikan. Hindi pa rin nila alam kung sino talaga si Catherine. At kung ano ang tunay na sinayang nila. Sa ikatlong araw, isa-isang nagputulan ng ugnayan ang mga kliyente ng Padilla Industries. Tumawag ang mga bangko. Hinihingi na nila ang agarang pagbabayad ng mga pautang. Lumipas ang 3 araw, na sinabi ni Richard Bernardo. Selyado na ang kapalaran ng Padilla Industries. Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw na gumuguho ang Padilla Industries. Tahimik namang namumuhay si Catherine sa mansyon sa Forbes Park. Payapa ang mga oras niya kasama si Isla. Isang hapon, pinatawag siya ni Richard sa opisina. Catherine, oras na para ibunyag ang totoong pagkatao mo. Masyado pa pong maaga, Papa. Hindi. Malapit na ang hearing sa korte. Kailangan na nating tapusin ito. Nilabas ni Richard ang isang folder ng mga dokumento. Ano po ito? Mga transaction records ng Padilla Industries at Maharlika Chemicals. 3 taong record. Binuklat ni Catherine ang mga dokumento. Kitang-kita ang mga ebidensya kung paano binigyan ng pabor ni Andrea ang Padilla Industries. Nagbenta siya ng raw material sa mas mataas na presyo at pinalusot ang quality control. Bilang kapalit, nagpadala ang Padilla Industries ng pera sa personal na bank account ni Andrea. Consulting fee kunwari, pero kickback talaga. Tingnan mo rin ito. Inabot ni Richard ang isa pang dokumento. Records ito ng pag-check-in ni na Andrea at Daniel sa mga hotel. 1 taon na silang palaging nagche-check-in sa iisang hotel. Parehong araw, parehong lugar. Isinara ni Catherine ang folder. Alam ko na po yan. Alam mo? Opo. Madalas na po siyang ginagabi ng uwi.
Palagi ring nakabantay sa cellphone niya. Pero bakit ka nagtiis? Tumingin si Catherine sa labas ng bintana. Tinago ko po ang totoo kong pamilya, bago ako magpakasal. Gusto ko pong panindigan ang desisyon ko. Gusto ko pong makita kung totoo siyang tao, kung mahal niya ako. At hindi dahil sa pera ko. Pera lang ang nakita ng pamilya niya, pero hindi ko yun pinansin. Tinapik ni Richard ang balikat ng anak. Huwag ka nang magtago. Panahon na para ipakita kung sino ka talaga. Paano po? Ipakilala mo ang sarili mo sa korte. At tapusin mo ito ng tama. Tumango si Catherine. Nang gabing iyon, naalala ni Catherine ang kasal nila 3 taon na ang nakakaraan. Sa pamanhikan, dumating si Richard na nakasuot ng simpleng damit. Hindi siya nagdala ng magarang kotse. Nag-MRT lang siya. Pagkakita pa lang ni Jean kay Richard, bakas agad ang pagkadismaya sa mukha nito. Ano po bang trabaho ninyo? Maagang nawala ang asawa ko, kaya namumuhay na lang akong mag-isa. Ah, ganun po ba? Rinig ang pangungutya sa boses ni Jean. Pero alam niyo po, kamukha ninyo si Chairman Richard Bernardo ng Bernardo Holdings. Ah, kilala niyo po siya? Aba, siyempre naman. Partner ng kumpanya namin ang Maharlika Chemicals. Sikat na sikat si Chairman Bernardo sa industriya namin. Pero grabe, kamukhang-kamukha niyo talaga siya. Siyempre, imposible namang magsuot ng ganyang kasimpleng damit si Chairman at sumakay ng MRT. Tumawa ng mapang-uyam si Jean. Walang sinabi si Richard. Ngumiti lang siya. Nahiya si Catherine para sa kanyang ama noon. Pero mukhang hindi naman apektado si Richard. Noong araw ng kasal, tahimik na nagbilin si Richard sa kanyang anak. Catherine, kung mahirapan ka, umuwi ka lang kahit kailan. Nandito ang papa, pero wag kang susuko agad. Desisyon mo yan, panindigan mo hanggang huli. At lagi mong tatandaan, lalabas din ang totoo. Tinanim iyon ni Catherine sa kanyang isipan. 3 taon siyang ininsulto at minaliit ng pamilya ng asawa niya. Pero nanatili siyang tahimik. Nagtrabaho siya ng mabuti sa isang maliit na kumpanya. Sinasabi ng mga biyena niya na wala siyang kwenta. Pero sa kumpanya nila, kinikilala ang galing niya. Catherine, ang ganda ng ginawa mo sa project na to. Papuri ng manager niya. Salamat po. Kahit maliit lang ang kumpanya natin, maswerte kami at may empleyado kaming tulad mo. Naging pampalubag loob iyon kay Catherine. Kahit paano, doon ay pinapahalagahan siya. Pero pag uwi sa bahay, iba ang sitwasyon. Nagtatrabaho lang sa maliit na kumpanya, nagmamadali pa. Kumikita ng barya, samantalang ang pamilya natin ay sikat. Araw-araw iyon ang naririnig niya. Nagtiis si Catherine. Naniwala siyang darating ang araw na maipapakita niya kung ano talaga ang totoo, at dumating na nga ang araw na iyon. Noong araw na sinampal siya, nagdesisyon siyang hindi na magtitiis. Tumawag siya sa kanyang ama, at nagsimulang gumalaw ang lahat. Tumingin si Catherine sa salamin. Hindi na siya magtatago ngayon. Lalaban siya ng taas noo. Ipapakita niya kung sino ang taong trinato nila na parang basurahan. Kung sino ang taong pinalayas nila. Inihanda ni Catherine ang mga dokumento para sa annulment. Nakaschedule na ang hearing. 2 linggo mula ngayon. Doon malalantad ang lahat. Pumunta si Catherine sa kwarto ni Isla. Payapang natutulog ang anak niya. Isla, simula ngayon, lalaban na si Mama para sa atin. At nangako siya sa sarili. Hindi siya magpapadala sa emosyon. Tatapusin niya ito ng legal at tama. Hindi para maghiganti, kundi para sa hustisya. 2 linggo ang lumipas. Mabilis na bumabagsak ang Padilla Industries. Araw-araw naghahanap ng supplier si Edu, pero walang nangyari. Mr. Manzano, mahirap din po ang sitwasyon namin. Maghanap na lang po kayo ng iba. Iisa lang ang sagot ng lahat. Malinaw ang mensahe. Walang gustong tumulong sa kumpanyang nakabangga ng Bernardo Holdings. Pagbalik sa opisina, isa na namang masamang balita ang sumalubong kay Edu. Sir, dahil hindi po tayo nakapag-deliver on time, nagpadala ng notice of termination ang mga kliyente natin. Sinong kliyente? Ang mga account natin sa electronics at manufacturing. 3 malalaking kumpanya po. Hinampas ni Edu ang kanyang mesa. Kapag hindi sila nakapag-deliver, kailangan nilang magbayad ng danyos. Ubus na ang pondo ng kumpanya. Pati ang bangko, nanggigipit na. Mr. Manzano, 2 buwan nyo na po itong delay sa bayad. Kung hindi nyo mababayaran hanggang sa susunod na buwan, ifo-foreclose na namin ang collateral ninyo. Konti na lang po,
Bigyan niyo pa ako ng oras. Pasensya na po, patakaran ng bangko. Pati sa bahay. Palala na. Nang palala ang sitwasyon. Na-decline ang credit card ni Jean. Edu, ayaw gumana ng card ko. Siyempre, over the limit na. Paano to? Hindi ako makakapagbayad ng AM contribution sa grupo namin ngayong buwan. Yan pa ba ang iniisip mo? Pabagsak na ang kumpanya natin. Araw-araw nag-aaway sina Edu at Jean. Balisa rin si Daniel. Kapag bumagsak ang kumpanya, mawawalan din siya ng trabaho. Sinubukan niyang kontakin si Andrea, pero hindi ito sumasagot. Andrea, si Daniel to. Mag-reply ka naman. Kahit ilang text, walang sagot. Kaya naghintay siya sa labas ng Maharlika Chemicals. Paglabas ni Andrea pag-uwian, nilapitan niya ito. Andrea, malamig siyang tinalikuran nito. Anong ginagawa mo rito? Alam mo namang may problema ang kumpanya namin, di ba? Tulungan mo naman kami. Paano? Under investigation din ako. Kahit isang salita lang, pakiusapan mo ang Maharlika Chemicals. Ngumisi si Andrea. Daniel, harapin mo nga ang realidad. Tapos na ang kumpanya nyo. Ano? Sinong kumpanya ang maglalakas loob na makipagtransaksyon sa inyo matapos kayong ilaglag ng Bernardo Holdings? At para sabihin ko sa'yo, hindi naman talaga kita minahal. Ano? Siyempre, trabaho lang yon. Para mapanatili ang account ninyo. Malamig ang tingin ni Andrea kay Daniel. Ngayong wala na kayong kwenta, tapos na tayo. Huwag mo na akong tatawagan. Sumakay ng taxi si Andrea at umalis. Naiwang nakatayo si Daniel. Ginamit lang pala siya. Pag-uwi sa bahay, wala siyang masabi. Anong nangyari? Tanong ni Jean. Pero umiling lang si Daniel. Nang gabing iyon, naglasing si Edu. Paano ba nangyari to? Bulong niya. Ang ganda ng takbo ng relasyon natin sa Maharlika Chemicals, tapos biglang puputulin ang kontrata? Tumabi si Jean sa kanya. Dahil kaya kay Catherine? Ano? Mali ba na pinalayas natin si Catherine? Imposible. Sino ba naman ang babaeng yon? Pero nakakapagtaka nga. Pagkaalis ni Catherine, saka nangyari lahat ng ito. Nagkataon lang yan. Kumbinsi ni Edu sa sarili. Si Catherine na nagtatrabaho lang sa maliit na kumpanya? Anong kinalaman niya sa Bernardo Holdings? Ganoon ang nasa isip nila. Pero kinabukasan ng umaga, dumating ang subpina para sa hearing ng annulment. 1 linggo na lang ang hearing. Kumuha ng abogado si Daniel. Kahit wala na silang pera, napilitan silang magbayad ng attorney's fee. Nagtanong ang abogado nila. Alam niyo ba kung sino ang kalaban nating law firm? Hindi po. Ang Luwalhati Law Firm. Luwalhati? Kumunot ang noo ni Daniel. Ang Luwalhati Law Firm ang pinakamagaling na law firm sa buong Pilipinas. Sila ang humahawak sa mga kaso ng mga bilyonaryo at malalaking korporasyon. Paano nakakuha si Catherine ng ganoong klaseng law firm? Nagtaka si Daniel. Tiningnan ng abogado ang dokumento at nagsalita. Hindi humihingi ng alimony o financial support ang kabilang panig. Talaga po? Opo. Annulment at child custody lang. Custody lang? Opo. Ibibigay niyo po ba ang kustodiya ng bata? Nag-isip sandali si Daniel. Pabagsak na ang kumpanya at wala na siyang pera para bumuhay ng bata. Sige, ibibigay ko na. Pati po ang child support? Hindi rin ako magbibigay. Tumango ang abogado. Sige po, ganyan ang ihahanda nating depensa. 1 linggo bago ang hearing, dumating ang huling babala sa Padilla Industries. Nag-file na ng foreclosure ang bangko. Ia-auction na ang building ng kumpanya. Napaluhod si Edu. Tapos na. Tapos na talaga tayo. Umiiyak din si Jean. Inilabas niya ang mga ipinagmamalaki niyang designer bags. Ibebenta ko na lang to. Pero karamihan pala ay peke. Iilan lang ang tunay. Napaupo si Jean sa sahig. Saan ba tayo nagkamali? Hindi pa rin niya alam. Hindi nila alam kung sino ang pinalayas nila at kung ano ang naging kabayaran nito. Gabi bago ang hearing, nag-text si Daniel kay Catherine. Gusto ko sanang makita si Isla, kahit 1 beses lang. Pwede ba tayong magkita bago ang hearing? Walang reply. Ibinaba ni Daniel ang cellphone niya. Lahat ng meron siya ay gumuho na. Ang kumpanya, ang kasal, ang kinabukasan niya. Huli na ng pagsisihan niya. Ang pagpapalayas kay Catherine, at ang pagpili kay Andrea. Pero huli na ang lahat. Bukas, matatapos na ang lahat. Umaga ng araw ng hearing.
Dumating si Daniel kasama ang mga magulang niya. Kasama rin nila ang abogado. Wala pa yata ang kalaban nating abogado. Lumingalinga ang abogado nila. Maya-maya pa. Dalawang itim na SUV ang huminto. Bumaba ang mga lalaking nakasuit mula sa sasakyan. Sila ang mga abogado mula sa Luwalhati Law Firm. At pinakahuli, bumaba si Catherine. Naka-business suit siya at napaka-elegante ng hitsura. Tiningnan ni Daniel si Catherine. Ibang-iba siya sa Catherine, na nakasama niya ng 3 taon. Confident at puno ng autoridad ang dating niya ngayon. Catherine, akmang lalapit si Daniel, pero hinarang siya ng mga bodyguards. Huwag po kayong lalapit, ni hindi siya tinapunan ng tingin ni Catherine. Dumiretso lang ito sa loob ng korte. Sino ang mga bodyguards na yan? Gulat na tanong ni Jean. Hindi ko po alam, umiling din ang abogado nila. May mali talaga. Pumasok ang judge sa loob ng courtroom. Nagsimula ang hearing. Umupo ang mga abogado sa magkabilang panig, ganoon din sina Catherine at Daniel. Sisimulan natin sa pag-alam sa dahilan ng annulment, sabi ng judge habang nagbabasa ng dokumento. Magsalita ang abogado ng nagrereklamo. Tumayo ang abogado ng Luwalhati Law Firm. Ang pakikiapid at pagtataksil ng nasasakdal na si Daniel Padilla ang pangunahing dahilan. Narito po ang mga ebidensya. Naglabas ng patong-patong na papeles ang abogado, mga hotel records, credit card statements, at testimonya ng mga saksi. Lahat ay malinaw na nakadetalye. Namutla ng husto si Daniel. May itututol ba ang kampo ng nasasakdal? Nawalan ng imik ang abogado ni Daniel. Masyadong matibay ang ebidensya. Wala po, Your Honor. Kung gayon, pabor tayo sa paghihiwalay. Susunod, ang isyu sa kustodiya ng bata. Hinihingi ng nagrereklamo ang buong kustodiya at parental rights. Ano ang masasabi ng nasasakdal? Isusuko ko na po ang kustodiya. Tumayo si Daniel at nagsalita. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Paano naman ang child support? Hindi ko na po kayang magbigay ng child support. Inayos ng judge ang kanyang salamin at nagtanong. Anong dahilan? Wala po akong pinansyal na kakayahan. Nakasaad dito na Vice President ka ng Padilla Industries. Pabagsak na po ang kumpanya namin. Tiningnan ng judge ang mga papeles. Kinukumpirma ko. Ano naman ang masasabi ng kabilang panig? Tumayo muli ang abogado ng Luwalhati Law Firm. Hindi na po humihingi ng child support ang aming kliyente. At hindi na rin po siya humihingi ng alimony. Dahil higit pa po sa sapat ang kakayahang pinansyal ng aming kliyente. Nagsumite ng panibagong dokumento ang abogado. Ito ay listahan ng mga ari-arian ni Catherine. Nanlaki ang mata ng judge pagkakita sa dokumento. Ito ba talaga ang assets ng nagrereklamo? Opo, Your Honor. Sinubukan din ni Daniel na sumilip dahil sa kuryosidad. Pero hindi niya makita. Sinara ng judge ang folder at nagsalita. Naiintindihan ko. Ibibigay natin ang buong kustodiya sa nagrereklamo. At wala nang babayarang child support o alimony. Natapos ang hearing sa loob ng 30 minuto. Huling tanong ng judge, may iba pa ba kayong objections? Wala po, sabay na sagot ni na Catherine at Daniel. Tapos na ang kaso. Tumayo si Catherine at lumabas ng korte. Sumunod si Daniel. Catherine, sandali lang. Huminto si Catherine. Pero hindi siya lumingon. Gusto ko lang sanang makita si Isla kahit sandali. Hindi pwede. Malamig ang boses ni Catherine. Tatay rin naman ako ng bata. Ikaw mismo ang sumuko sa karapatan mo sa korte kanina, di ba? Pero kahit na. Tumaas ang boses ni Daniel. Dahan-dahang lumingon si Catherine. Daniel, ikaw ang pumili. Pinili mo ang kumpanya kaysa sa anak mo at ibang babae kaysa sa akin. Sorry na. Huli na ang pagsisisi mo ngayon. Tumalikod muli si Catherine at naglakad palayo. Nakatingin lang si Daniel sa papalayo niyang likuran. Lumabas na rin sina Jean at Edu sa hallway. Iba talaga ang kutob ko sa babaeng yan, sabi ni Jean. Ano bang ibig mong sabihin? Yung mga bodyguards, mamahaling kotse, mga abogado, saan niya kinuha yon? Kinakabahan si Jean. Feeling niya may hindi sila alam. Palabas na sila ng korte papuntang parking lot nang may lumapit na lalaki kay Catherine. Si Richard Bernardo. Good job, anak. Salamat, Papa. Tapos na ba? Hindi pa po. Simula pa lang to. Tumango si Richard at sumakay sa kotse. Sumakay na rin si Catherine. Akmang aandar na ang kotse nang makita ni Jean ang eksena. Edu,
Yung lalaking yon. Parang nakita ko na yung lalaking yon. Sino? Pagkasabi niya noon, umalis na ang kotse. Namutla si Jean. Iyon ang mukha na nakita niya noong pamanhikan. Ang tatay ni Catherine. Pero teka, ang lalaking yon, imposible kayang. Umiling si Jean. Hindi pwede. Pag-uwi nila ng gabing iyon, nag-search si Jean sa internet. Chairman Richard Bernardo ng Bernardo Holdings. Lumabas ang litrato nito. Nabitawan ni Jean ang kanyang cellphone. Siya ngayon. Ang lalaking nakasimpleng damit, noong pamanhikan. Ang tatay ni Catherine ay walang iba kundi ang chairman ng Bernardo Holdings. Si Richard Bernardo. Edu. Edu. Sumigaw si Jean. Tumakbo si Edu palapit. Anong problema? Ang tatay ni Catherine. Ang tatay ni Catherine ay, ano? Ang chairman ng Bernardo Holdings. Pinakita ni Jean ang cellphone niya, gamit ang nanginginig na kamay. Nanigas si Edu pagkakita sa litrato. Hindi totoo yan. Totoo yan. Siya yung lalaki noong pamanhikan. Napasalampak si Edu sa sahig. Buo na ang puzzle. Ang biglaang pagputol ng kontrata ng Maharlika Chemicals, ang pagtalikod ng mga suppliers, ang panggigipit ng bangko. Lahat ng iyon ay utos pala ni Richard Bernardo. Pinalayas natin ang anak ng bilyonaryo, bulong ni Edu. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Nagpapanik na si Jean. Nalaman din ni Daniel ang katotohanan. Imposible. Hindi pwedeng anak siya ng bilyonaryo. Pero iyon ang katotohanan. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo doon. Nang gabing iyon, walang nakatulog sa pamilya Padilla. Ngayon lang nila na-realize kung anong ginawa nila at kung sino ang binangga nila. Pero huli na ang lahat. Wala nang balikan. Isang linggo bago lumabas ang opisyal na desisyon ng korte, formal nang idineklarang bankrupt ang Padilla Industries. Tinanggal lahat ng empleyado at isinubasta ang building ng kumpanya. Nabaon sa utang sina Edu at Jean dahil sa personal na garantiya nila sa mga loans ng kumpanya. Pati ang bahay nila sa Forbes Park ay na-foreclose. Kailangan nilang lisanin ang bahay sa loob ng 1 buwan. Paano umabot sa ganito? Nakaupo si Jean sa gitna ng walang laman na sala. Nakuha na ang mga muebles pambayad utang. Nagpasa si Daniel ng resume kung saan-saan. Pero laging nare-reject. Kumalat na kasi ang balita na blacklisted sila ng Bernardo Holdings. Sa huli, nakakuha siya ng trabaho bilang kahera sa isang convenience store, minimum wage lang. Noong araw na inilabas ang court order, nag-abang sina Edu at Jean sa labas ng korte. Hinintay nila si Catherine. Matapos ang 1 oras na paghihintay, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba si Catherine. Catherine. Tumakbong palapit si Jean, pero hinarang siya ng mga bodyguards. Paraanin niyo ko. Manugang ko siya. Wala na po kayong kinalaman sa isa't isa. Matigas ang boses ng bodyguard. Catherine, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Umiiyak na sumigaw si Jean. Naka-sunglasses si Catherine, kaya hindi mabasa ang kanyang reaksyon. Parang awa mo na. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Iligtas mo ang kumpanya natin. Lumuhod na rin si Edu. Nakatingin ang mga nagdaraang tao. Huminto si Catherine. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses. Iligtas ang kumpanya ninyo. Oo, makiusap ka naman sa papa mo. Kayang-kaya mo namang gawin yon, di ba? Desperado ang boses ni Jean. Ngumiti ng malamig si Catherine. Sa papa ko po? Oo, sa papa mo. Mama. Kilala niyo ba kung sino ang papa ko? Si Chairman Richard Bernardo. Ng Bernardo Holdings. Nilabas ni Catherine ang cellphone niya at tumawag. Naka-loudspeaker. Catherine. Narinig ang boses ni Richard sa kabilang linya. Papa, nandito po ako sa labas ng korte. Nagmamakaawa po ang mga biyenan ko na iligtas ang kumpanya nila. Natahimik sandali si Richard. Sabihin mo sa kanila, tingnan nilang mabuti kung ano ang kapalit ng pang-aapi sa anak ko. Opo, Papa. Namatay ang tawag. Nawalan ng imik sina Jean at Edu. Sapat na ang 3 araw. Ngayon lang nila naunawaan ang ibig sabihin noon. 3 araw matapos tumawag si Catherine. Gumuho ang Padilla Industries. Kami. Pinalayas namin ang anak ng chairman ng Bernardo Holdings. Bulong ni Edu. Opo. Tama po kayo. Tinawag niyo pa nga po akong patay gutom eh. Kalmado lang ang boses ni Catherine. Sorry. Sorry talaga. Akmang hahawakan ni Jean ang paa ni Catherine. Pero hinarang siya ng bodyguard. Mama,
Hindi naman kayo nakaramdam ng awa nung pinalayas niyo ako, di ba? Umatras ng isang hakbang si Catherine. Nung sinampal niyo ako, hindi rin kayo naawa. Nung tinawag niyo akong patay gutom sa harap ng kabit ng asawa ko, hindi rin kayo naawa, di ba? Ngayong mag-so-sorry kayo, anong magbabago? Malamig ang mga mata ni Catherine. Patakbong dumating si Daniel. Nakasuot pa siya ng uniform ng convenience store. Catherine, parang awa mo na. Ikaw rin, Daniel. Wala ka namang pinagsisihan noong pinili mo si Andrea, di ba? Maling-mali ako. Noong isinuko mo ang anak natin, hindi ka rin nagsisi. Wala akong pera noon, kaya, yun lang ang dahilan ko. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Pumasok na si Catherine sa loob ng korte. Sumunod ang mga bodyguards. Catherine! Catherine! Rinig pa rin ang sigaw ni Jean mula sa likuran, pero hindi na lumingon si Catherine. Pagkakuha ng desisyon sa korte, sumakay na si Catherine sa kotse. Kuya, tara na po. Umandar ang sasakyan. Mula sa bintana, nakita niya ang mga dating biyenan na nakaluhod sa kalsada. Itinaas ni Catherine ang bintana ng kotse. Hindi na niya kailangang makita pa iyon. Nang gabing iyon, sabay kumain sina Catherine at Isla sa mansyon sa Forbes Park. Ma, ang sarap. Nakangiting sabi ni Isla. Sige, kumain ka lang ng marami, anak. Ngumiti si Catherine. Pumasok si Richard sa dining room. Kumusta ang araw mo? Legal na pong tapos ang lahat. Mabuti, magandang trabaho. Binuhat ni Richard ang kanyang apo. Isla, ibibili ka ni Lolo ng masasarap na pagkain, gusto mo? Opo. Tuwang-tuwa si Isla. Tiningnan sila ni Catherine, at naisip niyang tapos na talaga ang lahat. Legal at emosyonal, wala na siyang anumang koneksyon sa pamilya ng dati niyang asawa. Samantala, nakaupo si Jean sa isang maliit na inuupahang kwarto. Isang linggo na silang nakatira doon. Mula sa Forbes Park Mansion pababa, sa isang masikip na apartment, para silang nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Saan ba tayo nagkamali? Bulong ni Jean. Hindi sumagot si Edu. Alam na niya. Nanghusga sila base sa pera. At itinapon nila ang pinakamahalaga sa lahat. Wala nang magagawa ang pagsisisi. Tapos na ang boxing. Lumipas ang isang buwan. Tuluyan nang nawala ang Padilla Industries. Binili ng ibang kumpanya ang na-foreclose nilang building. Nagkanya-kanya na rin ang mga empleyado. Nagtrabaho bilang security guard si Edu. 20,000 ang sweldo kada buwan. Mas maliit pa ito sa sweldong binibigay niya dati sa mga empleyado niya. Gabi-gabi habang nagbabantay ng building, napapaisip si Edu. Paano siya umabot sa ganito? Dati isa siyang presidente ng kumpanya. Mas malala ang sinapit ni Jean. Naging producer siya sa food section ng isang supermarket. Minimum wage para sa 8 oras na pagtayo. Kailangan niyang yumuko at mag-alok ng libreng tikim sa mga dumadaan. Tikman niyo po. Masarap po ito. Halos hindi makalabas ang boses ni Jean. Dati, siya ang nag-show shopping sa mga mamahaling mall. Ngayon, siya na ang nag-aalok ng libreng tikim. Takot siyang may makakilalang kaibigan. Uy, Jean? Ikaw ba yan? Isang kakilala mula sa dati niyang grupo. Ah, hello. Yumuko si Jean. Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho po. Ah, ganun ba? Nabalitaan ko nga na nag-bankrupt ang Padilla Industries. Hindi makasagot si Jean. Tiningnan siya ng babae ng may halong awa bago umalis. Gustong umiyak ni Jean sa kinatatayuan niya. Pero nagpigil siya. Naisip niyang wala siyang karapatang umiyak. Si Daniel naman ay nag-night shift sa convenience store. Mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Kadalasan ay mga lasing ang customer niya. Hoy, bigyan mo ko ng yosi. Anong brand po? Kahit ano, bilisan mo. Nagtiis si Daniel at ibinigay ang sigarilyo. Dati, vice-presidente siya ng kumpanya. Nag-uutos siya sa mga tao. Ngayon, minumura-mura na lang siya ng mga lasing na customer. 4:00 ng madaling araw, may pumasok na babae sa convenience store. Si Andrea. Nagulat si Daniel. Andrea. Nakita rin siya ni Andrea. Saglit itong nabigla. Daniel, anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho. Kita mo naman. Ah, ganun ba? Kumuha ng bibilhin si Andrea at pumunta sa counter. Iniscan ni Daniel ang barcode. 150 pesos po. Inabot ni Andrea ang card niya. Binalot sila ng katahimikan habang hinihintay ang resibo.
Kumusta ka na? Tanong ni Daniel. Nag-resign na ako matapos ang suspensyon. Lumipat na ako sa ibang kumpanya. Mabuti naman. Siguradong nahihirapan ka. May halong awa ang boses ni Andrea. Ayos lang ako. Nagsinungaling si Daniel. Sige, maunan ako. Umalis na si Andrea dala ang binili niya. Tiningnan ni Daniel ang papalayo niyang likuran. Dati, inisip niyang siya ang kinabukasan niya. Ngayon, estranghero na lang sila sa isa't isa. Nang madaling araw na iyon, naupo si Daniel sa bench sa labas ng convenience store. Pasikat na ang araw. Paano nangyari ito? Tumingala si Daniel sa langit. Naalala niya ang mukha ni Catherine. Ang asawa niyang mabait at masipag. Ang babaeng nagmahal sa kanya. Pero anong ginawa niya? Pinili niya ang ibang babae at tinalikuran ang sariling anak. Matinding pagsisisi ang naramdaman niya. Pero wala na siyang magagawa. 3 buwan ang nakalipas. Habang nagbabantay sa guardhouse, may nakitang dyaryo si Edu. May balita tungkol sa Bernardo Holdings. Nakita niya ang litrato ni Catherine. Na-promote daw itong strategy director ng Bernardo Holdings. Siya ang pinakabatang executive ng kumpanya. Isinara ni Edu ang dyaryo. Patuloy na umaangat si Catherine. Habang sila, patuloy na bumabagsak. Nakita rin ni Jean ang balitang iyon, habang nasa break room ng supermarket. Nagtanong ang katrabaho niya. Kilala mo ba to? Direktor ng Bernardo Holdings. Umiling si Jean. Hindi. Nagsinungaling siya. Kilalang kilala niya ito. Ito ang manugang na pinalayas niya. Ang babaeng sinampal niya. Pumunta si Jean sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Isang pagod na mukha ang nakita niya. Dumami ang kulubot niya at numipis ang buhok. Nawala na ang dating kinang niya. Kasalanan natin to. Kinausap ni Jean ang sarili sa salamin. Pera lang kasi ang tiningnan natin. Yung panlabas lang. Hindi natin nakita kung sino talaga siya. Kaya nagdudusa tayo ngayon. Tumulo ang luha niya. Pero wala rin itong silbi. Hindi mababago ng pagsisisi ang nakaraan. Nag-resign si Daniel sa convenience store. Naghanap siya ng ibang trabaho. Naging food delivery rider siya. Nagde-deliver siya ng pagkain, gamit ang motorsiklo. Umuulan man o umaaraw, kailangan niyang bumiyahe. Isang araw, huminto siya sa red light, habang may ide-deliver. Isang itim na SUV ang huminto sa kabilang lane. Bumaba ang bintana sa likod. Nakita niya si Catherine. Karga niya si Isla. Halos tumigil ang paghinga ni Daniel. Catherine, gusto sana niyang sumigaw, pero walang lumabas sa lalamunan niya. Nag-green light na. Umandar na ang SUV. Tiningnan ni Daniel ang umaalis na sasakyan. Nasa loob noon ang sarili niyang anak. Pero hindi na niya ito anak ngayon. Umiyak si Daniel sa loob ng kanyang helmet, kung saan walang makakakita sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi si Daniel sa maliit na kwarto niya. Nahiga siya sa kama. Tumingin siya sa kisame. Ganoon lang kabilis gumuho ang buhay. Ngayon, wala nang natira sa tabi niya. Lahat ng ito ay bunga ng sarili niyang desisyon. Pinili niya si Andrea imbes na si Catherine. At pinili niya ang pera kaysa sa pamilya niya. At binabayaran niya ngayon ang presyo noon. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Kailangan niyang mag-deliver ulit bukas. May balitang uulan daw bukas. Pero kailangan pa rin niyang lumabas. Kailangan niyang kumita ng pera. Naglaho na ang magandang nakaraan. At puro paghihirap na lang ang natira sa kasalukuyan. At wala siyang nakikitang pag-asa sa hinaharap. 1 taon ang lumipas. Nagbago ang mga panahon. Na-promote si Catherine bilang Vice President for Strategy ng Bernardo Holdings. Sa edad na 33, siya ang pinakabatang vice-presidente. Kinikilala siya sa kumpanya dahil napatunayan niya ang kanyang galing. Weekend noon. Namamasyal sina Catherine at Isla sa mall. Isla, anong gusto mong bilhin? Manika po. Sige, bili tayo ng manika. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa toy store. Masaya ang oras na iyon. Pagkatapos bumili ng laruan, dumaan sila sa food section. Doon, may narinig siyang pamilyar na boses. Tikman niyo po, masarap po ito. Lumingon si Catherine. Nakita niya si Jean sa isang booth na nagpapapitikim ng pagkain. 1 taon, matapos silang huling magkita. Mas lumalim ang mga kulubot nito at pumuti na ang buhok. Wala na ang dating aura ng pagiging mayaman. Lalagpasan na sana ito ni Catherine. Pero nagsalita si Isla. Mama, gusto ko pong tikman yon.
Itinuro ni Isla ang booth. Sige. Lumapit si Catherine sa booth. Akmang sasalubungin ng ngiti ni Jean ang customer, nang makita niya si Catherine. Namutla ang kanyang mukha. Kay Catherine. Nanginginig ang boses ni Jean. Walang emosyong kumuha si Catherine ng sample at ibinigay kay Isla. Masarap ba? Opo. Masarap po. Nakangiting sagot ni Isla. Catherine. Sandali lang. Akmang lalapit si Jean. Umatras ng isang hakbang si Catherine. Excuse me. Sino po kayo? Malamig ang boses ni Catherine. Ako to. Si Mama Jean mo. Ah, hindi ko po kayo kilala. Hinawakan ni Catherine ang kamay ni Isla at tumalikod. Catherine, parang awa mo na. Narinig niya ang boses ni Jean sa likuran. Nagkamali kami. Sorry talaga. Hindi huminto sa paglalakad si Catherine. Kahit isang pagkakataon lang. Maawa ka. Lalabas sana si Jean sa booth para sundan sila. Pero pinigilan siya ng manager. Miss Jean, bawal iwanan ang pwesto mo habang duty. Pero kailangan kong kausapin. Huwag po kayong mambastos ng customer. Napilitang manatili si Jean sa kanyang pwesto. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Catherine, nang hindi lumilingon. Mama, sino po yung lola? Wala yon, anak. Hindi mo kailangang kilalanin. Nginitian ni Catherine ang kanyang anak. Habang pababa sila sa escalator, napaisip si Catherine. Ang kamay na sumampal sa kanya, 1 taon na ang nakakaraan. Ang bibig na tumawag sa kanyang patay gutom. Ngayon, nag-aalok na lang ng libreng tikim sa supermarket. Wala siyang naramdamang kahit ano. Walang awa, walang simpatiya. Para na lang itong isang estranghero. Kinagabihan, nagkasama ang pamilya sa mansyon, sa Forbes Park. Nakita ko po ang dati kong biyenan kanina, sabi ni Catherine, habang kumakain ng hapunan. Saan? Sa mall po. Promo dessert ng libreng tikim. Anong ginawa mo? Sabi ko po hindi ko siya kilala. Tumango si Richard. Tama yon. Hindi na nila kailangang maging bahagi ng buhay mo. Opo, Papa. Pero Catherine. Po, wala ka bang pinagsisisihan? Sa sinapit nila? Nag-isip sandali si Catherine. Wala po. Wala naman po akong ginawa eh. Tumawag lang po ako sa inyo noon. Ngumiti si Richard. Oo nga. Tama ka. Wala kang ginawa. Sila mismo ang sumira sa sarili nila, dahil mahina ang pundasyon nila. Tumango si Catherine. Kapag gumawa ka ng mali, may kapalit ito. Minaliit ni Jean si Catherine, at sinampal pa siya. Trinato siyang parang aso ni Edu, at tinalikuran ni Daniel ang sarili niyang asawa at anak. Binabayaran lang nila ang lahat ng iyon ngayon. Ilang araw ang lumipas, gumagawa ng report si Catherine sa opisina niya. Pumasok ang sekretarya niya. VP, may package po para sa inyo. Pakilapag na lang dyan. Pagkaalis ng sekretarya, binuksan ni Catherine ang package. May isang sulat sa loob. Sulat kamay iyon ni Jean. Catherine, patawarin mo kami. Maling-mali talaga kami. Pera lang ang nakita namin, hindi yung tao. Hindi namin nakita kung gaano kakabuting tao. Huli na para sabihin ito, pero naging napakabuti mong manugang. Patawad. Patawad talaga. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Binasa iyon ni Catherine at inilagay sa drawer niya. Hindi na siya nag-reply. Hindi na niya kailangan. Pagkatapos ng trabaho, sinundo ni Catherine si Isla sa preschool. Mama! Patakbong sinalubong siya ni Isla. Princess ko, kamusta ang araw mo? Masaya po. Nakipaglaro po ako sa mga classmates ko. Talaga? Kwento mo nga kay Mama. Opo, habang nagmamaneho pa uwi, tiningnan ni Catherine ang anak niya sa rearview mirror. Nakaupo ito sa car seat at kumakanta. Mukha siyang masaya. Masaya rin si Catherine. Tapos na talaga ang nakaraan. Nagsimula na ang bago niyang buhay, at patuloy siyang umaabante. Nang gabing iyon, tinawag si Catherine ni Richard sa opisina. Catherine, pasok ka. Opo, Papa. Pumasok si Catherine. Nagtanong si Richard. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo, 1 taon na ang nakakaraan? Alin po dun? Yung sinabi kong sapat na ang 3 araw. Opo. Naalala ko po. Ang totoo niyan, sapat na ang 2 araw. Dinagdagan ko lang ng 1 araw para sigurado. Natawa si Catherine. Ang galing niyo talaga, Papa. Hindi, tumawag lang din ako ng ilang beses. Sila mismo ang sumira sa sarili nila.
dahil marupok na talaga ang kumpanya nila. Tumango si Catherine. Papa, bakit po noong gabing yon? Hindi na kayo nagtanong kung bakit at tinulungan niyo agad ako. Nag-isip sandali si Richard, bago sumagot. Narinig ko sa boses mo, yung anak kong hindi humihingi ng tulong, sa loob ng 30 taon. Pero noong gabing yon, tumawag ka sa akin. Naramdaman ko agad. Alam kong hindi mo na kaya ang nararanasan mo, namula ang mga mata ni Catherine. At noong humingi ka ng tulong, alam kong wala ng kwenta ang kumpanyang iyon para manatili, dahil iyon ang lugar na nagpahirap sa anak ko. Papa, niyakap ni Catherine ang kanyang ama. Matagal-tagal na rin mula nang mayakap niya ito. Tinapik-tapik ni Richard ang likod ng kanyang anak. Ang naging kapalit ng sampal 1 taon na ang nakakaraan. Bumagsak ang Padilla Industries, at sumadsad sa ibaba ang buhay ng mga biyenan niya. Hindi naman talaga naghiganti si Catherine. Isang tawag lang ang ginawa niya. Pero ang isang tawag na iyon ang nagpabago sa lahat. Dahil sa simula pa lang, nasa kanya na ang kapangyarihan. Hindi lang iyon alam ng mga biyenan niya. Hinusgahan lang nila siya base sa panlabas na anyo. At binayaran nila ang halaga nito. Tumingin si Catherine sa labas ng bintana. Ang ganda ng night skyline ng BGC. Saan man sa syudad na ito, dumadaan din ang pamilya ng dati niyang asawa sa panibagong gabi. Pero hindi na iyon iniisip ni Catherine. Problema na nila iyon. Pumunta si Catherine sa kwarto ni Isla. Mahimbing itong natutulog. Poprotektahan ka ni Mama. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa atin. At tahimik siyang lumabas ng kwarto. May bagong bukas na naghihintay. Iiwan niya ang nakaraan at mabubuhay siya para sa hinaharap. Taas noo at walang kinatatakutan. Ito ang pinili ni Catherine. At tama ang desisyon niya. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-click ang notification bell. Ang inyong mga komento ay malaking tulong din sa amin. Maraming salamat po sa panonood.